Pinangalanan ng PNP ang dalawang casino junket operators na tumanggap umano ng ransom money sa Anson Ke kidnap slay case. Ang isa rito, pagmamay-ari raw ng Chinese national na si Li Duanwang na muntik nang mabigyan ng Filipino citizenship. Yan ang agenda report ni Andrea Salve. Nagmistulang sapot ng gagamba sa haba ng pinagdaanan ng ransom money na ibinigay ng pamilya ni Filipino-Chinese bilyonaryo Anson Ke sa kanyang kidnappers. Mula sa dalawang casino junket operator na pinaglagakan ng pera, na himay-himay ito at ipinadala sa iba't ibang e-wallet accounts, hindi lang dito sa bansa kundi pati na rin overseas. Ito ang dahilan ng PNP kung bakit nahihirapan silang i-trace ang pera. Once you open your wallet, yung mga e-wallet, hindi na kagaya ng bangko yan na kailangan mo makilala yung tao. Wala na po yung know your client. Wala pong ganyan. Once napasok po yung pera sa virtual, dun po nagkakaroon tayo ng problema. Why? Because nobody knows who owns that e-wallet. It's only numbers. Sinubpina na ng PNP ang local junket operators, ang White Horse Club at ang Nine Dynasty Group, na pawang matatagpuan sa magkahiwalay na hotel casino sa Parañaque. Tukoy na ng PNP kung sino ang may-ari ng White Horse Club pero hindi pa raw ito maaaring isiwalat sa ngayon. Ang Nine Dynasty Group naman ay pagmamay-ari ng Chinese national na si Li Duanwang alias Mark Ong. Dati na itong nag-apply for Filipino citizenship na vinito ni Pangulong Bongbong Marcos. Maliban sa Anson Ke kidnap slay case, noong nakaraang taon ay mayroon din umanong kidnapping cases na ang Nine Dynasty Group din ang tumanggap sa ransom money. Mahaharap sa ilang aksyong legal ang kumpanya, kabilang na ang pagpapatanggal sa kanilang authority to operate. Sa malalimang pagsisiyasat ng PNP, nadiskubre rin nila na ang isa sa may-ari ng e-wallet accounts na pinadalhan ng pera ay dati na rin nakatransaksyon ng isa pang Chinese national na nahuli naman ng mga otoridad dahil sa espionage. Inaalam pa kung konektado sa isa't isa ang mga krimen na ito. Right now, wala pa kami nakikita ngayon. Kaya ito po yung hinahabol namin. No? Ito lahat ng pinag-aaralan namin with the help po ng AMLC natin to open all the accounts. Pansinin nyo, ikot-ikot ang pera, ang bilis ng e-wallets eh. But of course, hindi po namin conclusive but we're looking all the details. Nakipag-ugnayan na ang Anti-Money Laundering Council sa kanilang foreign counterparts para ma-freeze ang sangkot na accounts sa virtual money trail. Sa ngayon, mayroon na anilang tumugon at nag-freeze ng nasa $79,800 o 4.4 million pesos na halaga ng pera. Hindi naman po siya untraceable. We can trace that. Yung challenge lang po, gaya po na sabi ni Chief PNP po, from one wallet, mabilis lang po gumalaw to another. Ayon sa PNP, tumutulong na ang Chinese attaché sa pag-iimbestiga sa makabagong pamamaraang ito ng money laundering, lalo't karamihan sa nasasangkot ay kanilang mga citizen. Umaasa rin ang PNP na magsisilbi itong eye-opener para mas ma-regulate ang digital wallets. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.